Okay, goodie guys, E5 error ang ating ngayon gagawin na Panasonic washing machine, no? So baka bago ito sa inyo guys, yung E5 error ng Panasonic automatic washing machine. Guys, E5 error ang ating ngayon gagawin na Panasonic washing machine, no? So baka bago ito sa inyo guys, yung E5 error ng Panasonic automatic washing machine. So ang problema nito guys, dito yan sa kanyang water level sensor. So papalitan natin yan mamaya, no? So ito yung papalit natin. So bago natin papalitan guys, bibigyan ko lang kayo ng heads up or idea kung bakit or paano siya nagkaroon siya ng error, no? So ito guys, ang nangyari dito, ito po ay nagkakarga siya ng tubig, no? So once na na-meet niya na yung tubig, iikot lang saglit guys yung washing, then lalabas na yung E5 error, no? So ngayon, gagana rin siya guys sa dryer, no? Kapag ida-dryer nyo siya, gumagana siya, no? So doon lang siya guys nagkaroon ng E5 error kapag during wash na. So ang mangyari, kakarga siya ng tubig, kapag na-meet niya na yung required na amount ng water, ay bigla siyang magkaroon ng E5, no? So iikot lang siya guys, walang reverse, no? Iikot lang siya saglit. Wala siyang reverse, din lalabas na yung E5 error, no? So ngayon na-diagnose na namin ito. So yun nga, nakita namin guys, ang problema nito ay ang kanyang water level sensor, no? So malfunction guys ang water level sensor ng washing machine na ito, no? So okay siya guys sa spin dry. Tapos pagdating sa wash, nag-stop naman yung water. Then, iikot siya saglit. Then, maglabas siya ng E5 error, no? So, ayan guys, ang ginawa natin dito, i-drain muna namin yung tubig para malagyan natin siya ng bagong sensor, no? Kasi nga, hindi natin siya guys pwede lagyan ng bagong sensor na meron pa siyang tubig, no? Kasi kapag i-test natin yan, mamaya, hindi pa rin yan magwawas, no? Kasi nga, may tubig siya ng nilagyan natin siya ng sensor, no? So, ang E5 error guys ng Panasonic ay water level sensor, no? So baka ma-encounter nyo ito, no? So mga ganitong model guys, ito ay yung old model na Panasonic. Ito yung model niyan guys, oh. Yan. So old model yan. So tulad yan guys, sinalpakan na natin siya ng bagong sensor. Ayan, di pa natin kinuha yung luma. Pero sinalpakan natin siya ng bago. Ayan. Gumana na siya, no? Hindi na siya nagkaroon ng E5 error, no? So ibig sabihin guys, kapag na-encounter nyo guys yung E5 error sa Panasonic, ay palitan nyo ng water level sensor kasi yun po ang may problema, no? So medyo nung una naligaw tayo sa troubleshoot dito, no? Kasi nga yung sensor guys, kapapalit lang ito, no? Halos isang buwan lang, no? Pinalitan. Then yun nga, nung tinest natin, okay naman siya sa spin, no? So pagdating naman sa karga ng tubig, okay naman, nagkakarga siya ng tubig, no? Kapag na-meet niya na yung required na tubig, nag-stop naman. Tapos iikot siya ng isang ikot, then stop, lalabas na yung E5 error, no? So yun po ang naging issue nito. So ayan guys, no? Okay na to, working na to, no? Pinalitan na natin siya ng water level sensor. So hindi na lumabas yung error na yan. So sana makatulong yung ating video na to, no? Sa mga baguhan, lalo na sa mga hindi pa kapisado yung mga ganitong model, no? So yun nga sinasabi ko sa inyo guys, dapat lagi kayong may dalang water level sensor kapag kayo ay home service, no? Para po hindi kayo maligaw sa troubleshooting. Tulad nito guys, kung kayo ay walang baon, tapos nagkaroon ng E5, tapos alam nyo naman na bagong palit yung sensor, so maaaring maliligaw talaga kayo sa troubleshooting. So mas maganda talaga na mayroon tayong baon lagi ng parts pang test, no? Sa mga ganitong problema. So ayan, okay guys, thank you, bye bye.